Dito sa bansa, karamihan sa mga nagpaplanong magmotorsiklo ay ang Honda ADV, Honda Click 125 at 160, Yamaha NMAX at Yamaha Aerox, Suzuki Raider at Suzuki Bergman ang madalas na binibili, lalo na yung may mga budget pambili. Yun nga lang, medyo pricey at hindi budget friendly. Well, hindi mo na kailangan pang mag-alala kaibigan, dahil sa video na ito ay tatalakayin natin ang top 5 model na hindi lang sa sulit, practical at maaasahan na rin. Meron itong napakaraming katangian, mga advanced na teknolohiya, nakakabilib na porma at siguradong mapapakinabangan, lalo na sa mura nitong price tag. Ang kabuang detalye at features ay alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po din mo click yung subscribe button pati ng notification bell para naman update pa lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang Honda ADV sa pinakamagandang klase ng dual sport adventure bike scooter dito sa bansa. Kung naghahanap ka ng isang practical, maaasahang motor, matipid kumonsumo at napakagandang klase ng estilo, tiyak na may re-recommend sa'yo ng karamihan ay ang Honda ADV. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang may sinabi ang kalalabas lang din na bagong klase ay isang dual sport adventure bike din na scooter na pagdating sa fuel, kaya ng Honda ADV, ito ay matipid rin kumonsumo. Maraming modernong gamit at improved reliabilities. Magandang quality, pati ang performance level ay siguradong magugustuhan mo. Kamakailan lang ay inilabas na sa Philippine market ang bagong scooter na ito ng SYM para sa kanilang pambato sa segment ng dual sport adventure type motorcycle scooter dito sa bansa. Isa ito sa pinakapopular ding motorsiklo sa bansang Taiwan na ngayon ay nasa Pilipinas na. Ang matagal nang hinihintay na modelo ng karamihang Pilipino ay makikilala na natin sa pagkakataong ito. Ang SYM Husky 150 2024 model. Mula sa external na disenyo nito, naagawang pansin ng karamihan dahil sa pagkakaroon ng mala Honda ADV-like styling na klase ng itsura. Dinadala ng isang mahabang front windshield protector, naked handlebar, dalawang eye-shaped LED headlamp at muscular built garnish fairings na nakabalot sa body nito. Meron itong unique identity pagdating sa quality. Medyo matibay talaga ang mga gawang Taiwanese brand na kung ikukumpara sa mga Japanese, kung minsan ay nakakaangat pa. Ang itsura nito ay walang katulad. Ibinasiman ang kategorya nito sa isang dual sport adventure bike scooter pagdating sa pagkakaroon nito ng mga advanced safety and security features, bilang na din ang pagiging convenient, komportable at maporma na klase. Motor na ito ay nilagyan ng dalawang klase ng gulong na nakadisenyo para sa mga lupain. Mga naka-tubeless ito at may kabuuang sukat na 120/70R13 sa front at 130/70R30 naman para sa rear. Meron itong malaking klaseng disc brake na kung saan ay bibigyan ka dito ng mas malakas na kapit ng pagpipreno, lalo na sa mga emergency braking. Ang sarap nito ay may sukat na 260mm single disc type at pa-wavy ang disenyo, habang sa likod naman ay may sukat na 223mm ordinary disc type. Binibigyan ng mga rider at bag ride ang pangkaragtagang kaligtasan sa oras na gagamit ng preno. Lalo pat nilagyan din ito ng dual channel ABS sensor o anti-lock braking system sa magkabilaang gulong para mas makontrol ang malakas na preno sa mga hindi inaasahang pagkakataon at upang maiwasan na rin ang pagkadulas ng mga gulong nito. Ang bawat suspensions nitong motor ay matitibay na rin. Nilagyan ng mga reliable suspensions kahit saan mo man maidaan, sa malulubak o sa mga lupain. Gaya ng front suspensions nito na naka-telescopic fork at may kasama na ring rubber boot para hindi mapasukan ng anumang dumi kung maidadaan man natin sa mapuputik. At ang sa rear suspension naman ay nilagyan ng isang single-sided shock absorber na may kasama na ring coil spring at single swing arm. Ito ay nakadisenyo para mas mapaganda ang stability at ang handling, lalo kung isasabak mo ito sa off-roading. At bukod pa dyan, sinamahan na rin itong motor ng isang TCS o tinatawag na traction control system. Magbibigay sa motor ng mas magandang control at balanse ng maneuver at upang mabawasan ang anumang pagka-slide o pag-skid ng mga gulong nito.
at mapanatili na rin ang maayos na stability. Isa pa, sobrang tatag at tibay na mga features na yan na magagamit mo talaga sa off-road mga kaibigan. Kung ikukumpara natin sa karamihan, parang ito pa lamang ata ang magugustuhan mo kung sa presyo nito, mas mura pa nga kung tutuusin sa karamihan. Pagdating naman sa ilan pang detalye mga kaibigan, ang windscreen protector nito ay mas mataas din talaga kung ihahambing sa iba. Ginagawa nitong mas maganda ang aerodynamic at mas pinapanatili na rin ang safety lalo na sa mga makakasalubong na hangin. May i-adjust ito depende sa pangangailangan natin. Isa pa, meron din itong magagandang klase ng mga ilaw na mga naka-LED type na rin. Kasama dito ang mga turn signal light indicator nito, ang dalawang magkapares na parang projector type headlamp nito na naka-LED na rin, at may kasamang daytime running light. At ang tail lamp din nito na may sariling disenyo. Binibigyan tayong mga rider ng mas maliwanag at mas magandang visibility lalo na sa madidilim. At isa pa, built-in na rin sa modelong ito ang hazard lamp system kaya hindi mo na kailangan magpakabit aftermarket. Isang visual na paalala para sa mga kasabay mo kapag may emergency kang gagawin sa gilid ng kalsada o hindi naman kaya ay nagmamadali ka. Sobrang high-tech na rin na mga features nitong adventure scooter pagdating sa ignition system. Dahil nilagyan na rin ito ng advanced features na keyless entry sa ignition system. Hindi na hassle ang pagpapagana sa motor at mas pinapalakas din ito ang security system upang makaiwas sa mga pagkarnap o mapagana ng kahit na sinong magtatangka dito. Meron din itong isang USB port charging system. Ang maganda dito ay fast charging na rin daw ito. Ang adventure bike scooter na ito ay nilagyan din ng maliliit na bulsa sa harapan para paglagyan ng maliliit na gamit. Kasama ang underseat compartment storage nito na para naman sa helmet o iba pang mga gamit. Itong bagong adventure scooter ay nilagyan din ng isang malaking fuel tank capacity mga kaibigan. Kung sa long ride lang ang pag-uusapan, tiyak na mapagkakatiwalaan sapagkat meron itong tangke na kayang kargahan ng 15 litro ng gasolina. At kung pag-uusapan naman natin ang konsumo, sabi ng ilang may-ari na nito ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro na layo ng tinakbo. At ano ang nagpapagana sa motor? Ang SYM Husky ay pinapagana ng isang 150 cubic centimeter displacement capacity na naka-single cylinder per stroke at may 4 valves ang makina. Wala ka rin po problemahin sa cooling system dahil naka-liquid cooled na rin ito. Kaya ang pagpapalamig sa makina nitong motor ay mas madali na lang din. Meron itong compression ratio na 11.2:1 at bore and stroke size na 57.4 mm by 57.8 mm. Ang mill nito ay ipinari sa isang CVT type na transmission na gumagamit ng isang V-valve na nagpuproduce naman ng maximum output na 10.8 kilowatts o 14.5 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.5 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang bilis nito ay umaabot ng 110 km/h. Meron itong fuel supply system na electronic fuel injected type. Tumutulong din para mas mapatipid ang kain ng fuel. At isang ignition na TCI. Pagdating naman sa kabuuang sukat, mayroon itong seating height na 78.5 cm. At ang kabuuang haba naman itong motor ay nasa 198 cm. Meron itong lapad kasama na ang handle na 78 cm at ang ground clearance size naman nito ay umaabot ng 11.2 cm. Matagal nang hinihintay sa merkado ng Pilipinas ang pagdating nitong motorsiklo dahil ito ang papantay sa mga specs and features na meron sa Honda ADV. Nagkakahalaga ang presyo nito ng 152,900 pesos dito sa bansa. Hindi may pagkakailang pagkakahawig ng disenyo nito sa isang sikat na maxi scooter sa bansa na Yamaha NMAX. Ang FKM Slick 150 ay isa sa mga kabibiliban mo dahil sa mga katangian nito na para sa marami ay mukhang mamahali na rin. Kung naghahanap ka ng mas affordable at mapormang motorsiklong scooter, ito ang isa sa mai-offer ko sa iyo.
isa sa mga entry ng brand na para sa kanilang maxi scooter segment dito sa bansa. Naglalaman ng maraming makabagong teknolohikal na katangian gaya ng pagiging komportable, convenient, fuel efficient at maaasahang performance nito sa kalsada. Ang motor na ito ay gawa ng Fecon Motors na siyang ibinibida ng brand para maging kasangga ng mga commuter na nahihirapan sa araw-araw na pagsakay sa pampasaherong transportasyon. Meron itong kalakip na magagandang klase ng features bukod sa maporma nitong estilo at kakaibang disenyo. Gaya ng NMAX, meron din itong isang malapad na upuan. Isa sa magugustuhan mo dito kung bakit? Dahil para itong isang platform ng sopa na kahit matagal kang nakaupo ay hindi mangangalay ang bat mo dito. Ang itsura nito sa unang tingin ay akalaing kapatid ng Yamaha NMAX ang dating dahil sa malapad na frontal face at may pagka-bulky na body figure. Binabalutan ng makakapal na garnish at pairings at kapansin-pansin sa bawat gilid ang matatalas na edges at mild curve na hugis kasamang ilang pang aspeto gaya ng malaking sporty muffler. Ang maxi scooter na ito, bagamat kawig ng Yamaha NMAX ay ibahin mo rin daw sa marami. Meron itong isang mataas na windscreen protector na siyang panakip natin sa oras na tumatakbo ang motor ng mas mabilis sa maluluwag na highway, para mahawi ang anumang hangin na direktang tumatama sa rider. At sa ibaba, ang parang naka-letter C shape na inverted headlamp nito na LED type na klase na mayroong equally divided sa 8 lamps na nakapaloob dito. 2 sa low beam at 6 naman para sa high beam, para mas mag-stand out ang liwanag na nagbibigay ng kakaibang feel at liwanag sa gabi. At meron din itong mga LED type na turn signal light indicator sa ibaba para ma-visualize ng mga kasabayan o mga makakasalubong kung saang direksyon ka pupunta. Isa pa, nilagyan din ito ng hazard lamp system para sa visual na pagpapaalala din, lalo na kung bigla kang hihinto sa gilid ng kalsada o di naman kaya kung nagmamadali ka. At pati na rin ang tail lamp nito ay mga naka-LED type na. Ang isa pang maganda sa modelong ito, di gaya ng ibang maxi scooter, ay nilagyan din ito ng isang flat front footboard. Isang convenient features na kung saan pwede mo ditong ilagay ang anumang gamit o bagahe na mapagkakasya mo dito. Additional space na rin, lalo na kung gagamitin mo ito sa pagdi-deliver. Ilagyan na rin ito sa pillion seat ng rear grab bar para talian ng mga gamit o di naman kaya hawakan ang mga pasahero o angkas natin. Pwede ka na rin maglagay ng top box dito kasi nakadisenyo na rin para kapitan ito. Meron din itong console pocket o bulsa sa harapan na lagayan ng maliliit na gamit. At ang handle nito ang magpapabilib na rin sa marami kasi naiiba rin ang isang ito. Nilagyan ng isang handlebar na naka-naked na parang sa Honda PCX naman. At 2 high mounted na mga side mirror na hugis dahon. Meron din itong malawak na underseat storage para sa ibang mga gamit, lalo na sa mga importanteng gamit. Kasya dito ang helmet, kapote at gloves. Bukod sa mga yan, ang advanced features ay hindi rin pinalagpas ng isang ito sa pagkakaroon ng isang USB port charging system o saksakan ng cord o charger ng mga cellphone. Nilagyan din ito ng keyless ignition system, mas madaling paganahin basta hawak mo lamang ang transmitter key nito. At isa sa advantage pa ng keyless entry ay mas secured ito sa mga magtatangkang nakawin nito. Built-in na rin sa motor na ito ang anti-theft alarm system para sa mga pangkaragdagang security sense nitong motorsiklo. Ang makina nitong motor ay nilagyan ng 150 cubic centimeter na displacement capacity para kahit may kalakihan ay siguradong kakayanin. At may kalakasan na rin. Meron itong single cylinder, naka 4-stroke, single overhead cam at naka 4 valves engine. Ang cooling system nito ay advanced na rin dahil nilagyan ng liquid cool type na klase. Electronically fuel injected type naman sa fuel supply system na siyang tumutulong sa pagtitipid nitong kumonsumo ng fuel. At speaking sa fuel, may kalakihan ng fuel tank capacity nito na kayang kargahan ng 9.2 liters na full tank. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro na layo. Kaya hindi lamang sa city ride mo ito mapapakinabangan ng mainam,
pati sa mga long ride ay siguradong magandang pakisamahan. At batay na rin sa manufacturer nito, ang lakas ng modelong ito ay walang kapares dahil yan sa nagagawa ng makina nito na kayang maglabas ng malakas na maximum output level. Ang mill nito ay ipinares sa isang automatic na transmission type na CVT at gumagawa ng 12.1 kilowatts o di naman kaya 16.2 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 14.6 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. Na kung ikukumpara sa Yamaha NMAX at TCX ay mas malakas nga ang isang ito. Sa katunayan nga, kaya nitong gumawa ng average top speed na 120 to 125 km per hour, batay na rin sa mga nakagamit na. Pagdating naman sa safety measure, nilagyan ito ng makakapit na braking system sa front and rear. Parehong mga naka-disc type sa harap at likod na may dual piston caliper brake sa front at meron namang itong single caliper piston para sa rear. At ang parehong brakes nito ay gumagamit ng advanced na teknolohiya na tinatawag na single channel BCS o tinatawag na brake control system. Isang safety features na nakatuon para sa mas kontroladong pagpipreno. Mas ma-enhance ang kapit ng brake lalo na sa mga biglaang paghinto. Medyo may pagkakatulad ito sa ABS o tinatawag na anti-lock braking system at iisa lang din ang purpose. Ligtas na makapagpreno ang rider sa oras ng mga biglaan o emergency braking. Hindi madudulas o ma-out of balance o ride. At bukod pa dyan, nilagyan din ito ng matitibay na suspension sa front and rear. Gaya ng naka-telescopic fork sa front at double shock with coil spring naman sa rear. Nagbibigay sa motor na ito ng magandang balanse ng pagmamaneuver, lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak na kalsada, biglang mga pakurbada at mababato at malulubak na klase. Kabilang din sa mga nagpapanatili sa maayos nitong pag-andar sa loob ng kalsada ay ang makakapit na mga gulong nito sa harap at likod. May sukat ito na 100 by 80R14 sa front at 120 by 70R40 naman para sa rear. Naka-tubeless tires at alloy na mags na rin. At pagdating naman sa dimension, ang overall na haba nito ay may sukat na 186 cm at lapad na 82 cm. Ang taas nito ay nasa 82 cm din at may ground clearance size na 14 cm. Ang sitting height nitong motor ay nasa 76 cm. Tumitimbang naman ang kabuuang bigat na itong motor ng 150 kg. May wheelbase size na 132.2 cm at bagay na bagay pang long ride kung gugustuhin. Bukod sa napaka-komportabling gamitin ay talagang malayo ang mararating sa fuel tank capacity nito na may 9.2 liters. Itong FKM Sleek 150 ay gawang Fecon Motors na originally Singaporean brand pero nakabase sa bansang China. Karamihan sa mga gawang China ay matitibay na rin naman at kung minsan pa nga ay advance pa sa mga Japanese brand kung tutusin. Meron na rito mga available na spare parts at madali lang ding hanapan dahil hindi naman nalalayo ang ibang mga klase ng piyesa nito sa ibang mga brand. Ang maxi scooter na ito ay nagkakahalaga ngayon sa Philippine market ng 123,000 pesos lamang. Kaya kung namamahalan ka sa ilang mga Japanese brand na motorsiklo, baka pwede mo nang pagtiyagaan ang isang ito sa mura nitong price tag mga kaibigan. Parang maxi scooter like style na 400 ang isang ito kung pagmamasdan. At mukhang alam na rin ata ng ilan kung ano ang kamukhang motor na papagkukumparahan. Para sa marami, isa na ata ito sa pinakamagandang motor kung makikita sa kalsada. Ang pinakamagandang itsura ng motor na ito na mukhang aakalain mo talaga sa unang tingin ay Yamaha X-Max. Well, paniguradong magiging agaw attention ka sa ibang mga rider na makakasabay mo kapag ginamit mo na ito. Ang bagong modelo ito ay tinatawag na Skygo Volt 150. Isang bagong maxi scooter type na inilabas ng brand para sa kanilang premium scooter 150cc na may modernong katangian, hindi lang sa panlabas kundi sa panloob na bahagi nito. At para mas malinaw pa ay aalamin na rin natin kung ano ang pagkakaiba nito sa Yamaha X-Max.
Unang-una ito ay gawang Pinoy na nakabase ngayon sa Cebu, ang Skygo Motorcycle Philippines. Ay nakilala na ngayon ng brand mula nung una itong inilunsad noong 2003 pa dito sa bansa. Ang mga motor na nanggagaling dito kahit papano'y mapagkakatiwalaan na rin. Madaling hanapan ng piyesa, mura at mas alam na rin natin. Itong bagong Skybolt sa unang tingin kung hindi mo masyadong susuriin ay aakalain mo talagang Yamaha X-Max din. Meron itong features na hindi nalalayo sa tinularan nito. Gaya ng magagandang klase ng mga ilaw nito na ang 3-point LED headlamp kasama ang turn signal lamps at ang tail lamp ay mga full LED type na rin. Agaw attention din ang signature na disenyo nito sa frontal face mula sa Yamaha na may pagka-sharp looking. Medyo bulking body build kasama ang malalapad na upuan nito na garnish at fairings, matataas na windscreen protector at ang sariling estilo ng color combination nito. Dinadala nito ang parang bagong na-upgrade na klase ng Yamaha X-Max dito sa bansa. Kung sa presyo, ang pagbabasian ay hindi hamak na mas mura nga ito sa karamihan. Nagkakahalaga lang ito ng 115,000 pesos lang na kung susumamuin ay hindi ka na rin naman talo kung magkataon man. Well, kung hindi mo ma-afford ang Yamaha X-Max na may presyo na 299,500 pesos at hilig mo talaga ang mga ganitong klaseng motor, pwede mo na rin sigurong maging opsyon ang modelong ito kung hindi ka naman nakatingin sa kung anong brand na meron ito. Meron itong sapat na dami ng features kung gagamitin for daily use sa city ride o long ride. Gaya ng malapad at malambot na upuan nito. Hindi masakit sa bat, yan ang sigurado sa lahat. May mahabang side-to-side step board na magbibigay ng relax na biyahe kung ang paa mo dito ay itataas. Isa pa, nilagyan din ito ng may kalakihang underseat storage. Not bad! Kasi pwede mo na rin namang paglagyan ng mga gamit. Napaka-accessible din na modelong ito lalo na kung ayaw mong bumaba ng motor kapag nagpapagas. Nasa harap na rin kasi ang fuel lid o lagayan ng gasolina nito para walang hassle at mas mabilis. Bali itong motor ay pinapagana ng isang makina na 149.3 cubic centimeter displacement capacity na naka-liquid cooled type na ang cooling system. Naka 2 valves lang ang engine nito at naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft na may fuel supply system na injected type na may katipiran din kumonsumo. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 40 km. May compression ratio itong motor na 10.6:1 at naka CVT type na transmission at variable gear shifting. Gumagawa ito ng lakas na 12 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 11.8 Nm naman sa kada 5,500 RPM. Ang bilis nito ay umaabot daw ng 110 to 115 km/h. Hindi pa sigurado yan kasi depende pa rin sa makakagamit yan. Meron itong malawak na fuel tank capacity, tiyak na magugustuhan mo rin dahil kaya nitong magkarga ng hanggang sa 13 liters na full tank. Kagaya na lamang din ng Yamaha X-Max ang laki nito. Ang bawat mga suspensions naman nito, sa front ay ginamitan ng naka-telescopic fork at habang ang rear suspension naman ay naka-dual shock na may kulay pulang coil spring. Meron itong magagandang klase rin ng braking system sa front and rear na ginamitan ng parehong naka-disc brake at may malalapad ding mga gulong na ang sukat sa front ay 110 by 70R13 at sa rear naman ay 130 by 70R13 at naka-alloy mags at tubeless tires na rin. Bukod pa dyan, may malaki rin itong instrument meter panel gauge na makikita sa harap. Naka-digital na klase at mukhang mas madaling intindihin. Para sa kabuuang sukat, ito ay may seating height din na 760mm na mas mababa talaga pero may kalapadan. Kaya lang sigurong itaas ng hanggang sa 5'3" ang height at ang bigat naman nitong motor ay nasa 141 kg at nagkakahalaga ang kabuuang presyo ng 115,000 pesos lamang, right? Alright, para sa mga hindi nakakalam sa Skygo brand of motorcycle, ito ay nagmula pa sa bansang China at tinatag noong 1992. At ang partnership naman nito pagdating sa pagmamanufactured ng mga unit nito ay ang Lifan na gumagawa ng mga motorsiklo at mga 4-wheels na sasakyan. At hindi lamang yun, pati iba pang motor o makina na ginagamit naman sa ibang appliances. At ito rin ang kumpanya na sikat sa buong China at sa buong Asia sa paggawa ng mga low-cost vehicle o yung mga mumurahin lamang na mga sasakyan
naman pero dekalidad naman. Kaya naman sa video na ito ay ipapakilala rin natin ang isa sa mga bagong modelo ng kumpanyang ito, ang Skygo Lifan KPB 150. Nakakalain mo na ring Honda ADV dahil sa katangian nito na halos pareho lamang. Na obvious naman guys dahil mapapansin talaga natin ang buong body design nito na parang replika ng nangungunang motorsiklo ngayon dito sa bansa, ang Honda ADV. Dahil sa sobrang sikat ng motorsiklong ito ay isinunod din talaga ang buong design ng KPB 150 dito sa Honda ADV. Pero itong KPB guys, kung mapapansin natin sa front face cover nito, makikita mo na ang malaking pagkakaiba nito sa Honda ADV. Kasi naman ang headlight nito na naka-circle shape with LED na nasa gitna nito. At may kasama na ring day running light sa bandang itaas. Kaya naman mas dumoble ang liwanag pa nito na mas magiging visible naman sa mga makakasalubong na motorsiklong ito. Ang pagkakaroon ng different style sa Honda ADV ng front face cover nito at front face portion nito ay nagbigay rin ng uniqueness ng motorsiklong ito. Dahil karamihan kasi sa mga motorcycle brand na naglabas din ng parang kamukha ng Honda ADV ay ito lang ang may headlight na tanging kakaiba ang disenyo. Kaya mas naging unique naman ito sa karamihan. At sinamahan pa yan ng napakataas na windscreen nito na protektado naman ang driver sa mga debris na tatalsik kung sakaling napabilis ka ng takbo. Kaya hindi rin talaga mawawala basta-basta sa balanse ang motorsiklong ito kung pumalo man ang takbo nito na 90 km/h o 100 km/h. Dahil sa windscreen nito na napakataas na humahati lamang sa hangin na makakasalubong nito lalo na sa masamang panahon at sa maulan na pagbibiyahe. At katulad ng Honda ADV guys, ang motorsiklong ito ay naka-naked handle din. Isa sa signature ng pagiging maangas ng motorsiklo na naka-dual sport. Na po pwede rin talagang gamitin sa mga off-roading lalo na sa mga adventure. Kaya nga dual sport ang motorsiklong ito kasi nakadisenyo ang bawat suspensions nito pati na ang mga gulong na may mga spike. At mas mapapakinabangan mo rin ito sa mga mapuputik na lugar o sa mga mababato o kaya naman sa mga lupa pa ang kalsada. Kaya hindi rin talaga natin mai-small ang motorsiklong ito dahil sa suspensions din ito na naka-USD fork na naka-hydraulic na rin at may 37mm na size. At ang pagkakaiba rin ito sa Honda ADV guys, ang rear suspensions dahil ito ay may monoshock lamang sa likuran. Ang kagandahan naman ito sa motorsiklo ay mas magandang lumaro o mas maganda ang bouncing nito na hindi masyadong masakit sa puwet at napaka-komportabling upuan. Kung maidadaan mo man sa malulubak ay tsak siguradong napakaswabe lang ng bouncing nito dahil nga sa naka-monoshock ang rear suspensions nito. At pwede mo rin itong palagyan ng tail rack na abang naman para sa ilalagay mong U-box compartment nito sa likuran. At ang pagkakaroon ng napakagandang estilo ng disenyo ng mga decals nito at graphics na nagbibigay naman sa sporty looking ng motorcycle scooter na ito. At pagkakaroon din ng maangas na headlight at taillight nito na may kakaiba rin talagang design. Pare-pareho rin itong naka full LED na at pati na rin sa mga signal lamps nito. Kaya naman mas ginalingan pa ng Lifan manufacturer ang paggawa sa motorsiklong ito na sinamahan din ng mga advantage na features nito tulad na lamang ng pagkakaroon nito ng USB port charging system na kadalasan ng meron sa mga bagong motorcycle scooter. Dahil ang pagkakaroon ng USB port charging system dito sa motorsiklo ay pagpapadagdag din ng pagiging convenient nito na maaari ka nang mag-charge ng mga gadget mo habang nagmamaneho mismo dito lang sa motorsiklo. At ang napakaganda ring instrument panel meter gauge nito na lahat ng impormasyon tungkol sa aktibidad ng motorsiklong ito ay makikita mo bilang isang notifikasyon na lumalabas sa screen nito na madali namang maiintindihan at makikita dahil sa napakalinaw na screen nito na naka full LCD na rin at instrument cluster. Kaya hindi ka na mahirapan kahit man sa matarik na araw. At ito pa guys, meron na rin itong kasamang start and stop engine o sa ibang term ay idling stop. Isang makabagong feature sa motorsiklo na tumutulong naman sa pagkonsumo o sa pagtitipid ng gasolina. Dahil ang function ng idling stop sa isang motorsiklo ay ang otomatikong paghinto ng makina habang hindi umaandar ang motorsiklo na nagre-resulta sa mas mababang pagkonsumo ng gasolina. At hindi lamang yun guys, dahil equip rin ang motorsiklong ito sa side stand engine cut-off switch na pangkaragdagan safety features na rin para sa mga taong madalas nakakalimutan na naka-stand pa ang motorsiklo at pinapatakbo na. Dahil sa side stand engine cut-off switch ay hindi tatakbo ang motorsiklong ito kung nakababa pa ang side stand nito. Alright.
At para sa kabuang engine specs ng motorsiklong ito ay may 149 cubic centimeter na displacement na naka single cylinder at liquid cooled at naka 4-stroke and 2 valves na rin na naka single overhead camshaft na nagpo-produce naman sa engine performance nito na may maximum power na 12 horsepower. Hindi na rin talaga papahuli sa specs ng engine pati na rin sa ibang features nito. Dahil pagdating naman sa fuel tank capacity ng motorsiklong ito ay merong 11 liters ang full tank kapasidad. So malayo-layo rin talaga ang malalakbay mo gamit ang motorsiklong ito sa napakatipid rin namang kumonsumo. Dahil according sa mga nakagamit na ng motorsiklong ito ay may average fuel consumption na 42 to 46 km per liter. Napakatipid na rin talaga at pwedeng pagsabak na sa mga long drive o mahahabang biyahe kung uuwi ka ng probinsya hanggang Manila. Ay talagang kakayanin na rin. At para naman sa kabuang size ng gulong nito, sa front ay may 100 by 80 R14 habang ang rear tire size naman nito ay 120 by 70 R14 na naka dual sport type na tires nito at naka alloy wheels na rin. Kaya mas magiging komportable at magiging elegante na rin ang lakad mo. At may kabuang ground clearance din ito na 180mm na napakataas din talagang tingnan. Kaya kung isasabak mo ito sa mga mabubundok na lugar at sa may mga tubig ay kakayanin din dahil sa taas ng ground clearance. Hindi naman basta-basta aabutin din ng makina o yung mga fuel system nito. Kaya ingat-ingat na lang siguro pagdating sa bagay na yun. Kaya naman hindi na rin talaga magpapahuli ang motorsiklong ito sa mga nakilala na nating motorsiklo. Sa kapasidad pa lamang kasi ng makina nito at sa iba pang features ay siguradong makikipagsabayan na. Meron na rin naman kasi itong mga features na upgraded at advanced na rin. Kaya siguradong kapag dumating ito sa bansa ay tatangkiligin din ito ng mga mahihilig sa ganitong klaseng motorsiklo. Lalo na yung mga follower ng Honda ADV na naubusan ng stock at sa mga kinapos ang pera sa pambili ng Honda ADV. Dahil ang motorsiklong ito ay hindi rin naman nalalayo sa itsura ng Honda ADV at meron din namang specs and features na ipagmamalaki. At para naman sa kabuang presyo nito, para naman siguradong masabi na natin na mas mura ito sa Honda ADV. Dahil ang kabuang presyo nito nasa 110 to 120,000. May pagka-modern style at aggressive looking ang pamilyar na itsura ng isang ito. Isa sa mga pinapangarap ng karamihang rider, commuter at ilang mga motorcycle lovers sa bansa ang magkaroon ng ganitong klaseng motorsiklo, lalo na nung una itong inilabas sa Philippine market noong 2022. Isa ang Honda Click 160 sa mga kinikilala ng mamamayan bilang isang mapagkakatiwalaang motor sa bansa na may nakakabilib na pormahan, maraming advanced na katangian at siguradong maaasahan kung saan-saan. Buhat nang ito'y inilabas ay naging kasama na sa listahan ng mga pinagpipiliang motor ng mga mamimili sa bansa. Magpahanggang ngayon ang modelong ito ay patuloy pa rin namamayagpag sa merkado ng Pilipinas. Kaya naman ang ilang mga brand competitor nito na nakapaligid at nakatingin sa pag-angat nitong modelo ay gumagawa na rin ng paraan para kahit papano'y makasingit sa pag-uusapan. Gaya na lamang ng isang motor na tatalakayin natin ngayon. Ito ay bago at kalalabas lamang din dito sa merkado ng Pilipinas. Animoy walang pinagbago kung hindi mo masyadong susuriin. Well, kung tatanungin, isa pa rin naman ito sa magugustuhan mong klase panigurado. Isang motor na naman na makikisabay sa mga nauusong modern style na inilabas na sa bansa. Ito ay tinatawag na Evo 170. Gaya ng Honda Click 160, ang motor na ito ay may napakatalas na edge sa frontal face. Dala ng mga fairings garnish nito. Dalawang magkatabing headlamp sa ibaba at naka-high mount na mga turn signal light indicator sa itaas nito. Gaya ng dating unang modelo nito na Evo 150 2021 model na isinunod din naman sa Honda Click 150 ay nakuha pa rin nito ang buong hubog at perpektong pormahan ng mga garnish at fairings na nakapalibot sa buong body ng Honda Click 160 new version ngayon. At hindi lamang yun, maging pati ang ilang mahalagang amenities gaya ng pagiging komportable at convenient nito. Sa pagkakaroon ng napakaraming modernong features ay hindi rin pinalagpas
Meron din itong isang malapad na front footboard gaya ng sa Honda Click 160, mga console pocket sa harap, retractable hook na sabitan, at isang malaking underseat storage compartment base para sa ilang mga gamit na pwede mong ilagay dito. Hindi lamang sa pormahan mai-enjoy mo ang bawat nilalaman ng mala Honda Click 160 na motorsiklong ito. Kung pagmamasdan kasi, pati ang handling ay kuhang-kuha din, at sa pagitan nito ay makikita naman ang naka-digitalize na ring instrument meter panel gauge nito. Para sa mga impormasyon ng pagpapaandar, medyo naiiba nga lang ng kaunti ang itsura nito sa tinularan, pero okay na rin naman. Sinamahan din ito ng kaparehang malalapad na upuan, dalawang hugis dahon na mga side mirror at isang rear handle grab bar sa likod nito. Ay para ka na ring nakabili ng isang mamahaling motor o Honda Click 160 sa klase nito. Itong Evo 170 kasi mga kaibigan ay mabibili mo sa murang halaga lang. Inilabas ito na may iisang variant na nagkakahalaga ng 88,000 pesos lang. Ang motor na ito, sa mga hindi nakakaalam, ay mula lang dito sa Philippine market, isang Philippine brand distributor na tinatawag na Motoposh. Marahil lang ilan sa atin ay hindi pa masyadong pamilyar sa brand na ito. Ang karamihan kasi sa mga motor na inilalabas nito sa bansa ay medyo mura lang talaga ang halaga at hindi pa masyadong naikukumpara. Pero sagana naman sa napakaraming pakete, kaya na lamang ng modelong ito na Evo 170. Itong motor din kasi ay nilagyan ng ignition system na di keyless entry at push start button na lang. Meron itong kasamang anti-theft alarm for security. Para naman sa pangkalahatang mga ilaw nito mula sa harap na may kasamang DRL ay pawang mga naka-LED type na din na klase. Kasama ang tail lamp ay parehong mga naka-LED type na, kaya less maintenance ka na rin dito mga kaibigan. Pagdating naman sa mil, ang scooter na ito ay pinapagana ng 170 cubic centimeter na displacement capacity na may single cylinder, naka 4-stroke single overhead cam at nilagyan na rin ng fuel supply na EFI Bosch type na klase o tinatawag na electronic fuel injected type. Ang cooling system naman nitong motor ay naka air-cooled pa, na medyo disadvantage pa nito lalo pat naka 170cc na ang makina. Pero bagamat ganun, nilagyan pa rin naman ito ng Euro 4 compliance pagdating sa emission, kaya eco-friendly na rin. At ang fuel tank capacity nitong motor ay naglalaman ng 5.5 liters. Medyo malayo-layo na rin ang mararating mo sa pagkakaroon nito. Ang average fuel consumption na 30 km per liter. At ang mil ng motor na ito ay pinaris naman sa isang transmission type na CVT at gumagawa ng lakas na 7.8 kW sa kada 7,000 RPM. At ang 11.8 Nm sa kada 5,500 RPM naman ay gumagawa ng kabuuang bilis, mga kaibigan, na umaabot sa 110 to 115 km per hour. Sa parang iyon, naipababatid na rin sa mga mamamayang Pilipino na kahit papano ay masasabi na rin nating kayang makipagsabayan na mga gawang Pinoy sa mga Japanese brand. Dahil bukod sa pagkakaroon nito ng maaasahang makina, sulit na features at masusubukan pa lamang na performance, nilagyan din kasi itong motor ng magagandang klase ng suspension sa front and rear na naka-telescopic fork sa harap at isang swing arm na may single shock absorber at coil spring naman para sa likuran. Ang bawat gulong nito ay sadyang makakapit na rin. May kabuang sukat naman na 90 by 80 R14 sa front at 100 by 80 R40 naman sa rear. Mas manipis ito kung ikukumpara sa Honda Click 160. Pero pwede mo namang yang i-upgrade sa aftermarket. At sa braking system naman ito, nilagyan ito ng magkapares na braking system na makakapit din. Ang front ay naka-disc type habang naka-drum brake type naman ang rear brake. At ang isa pang bahagi ng features nito, nilagyan na nga rin pala ng USB port socket itong motor na makikita sa kanyang console pocket na para sa charging system ng mga gadget. Para sa kabuuang sukat, ang kabuuang haba nito ay nasa 203 cm, habang ang lapad naman nito ay nasa 70 cm. May taas itong motor na 125 cm
at ang seating height nito ay umaabot ng 77.5 cm. Natyak kung kayang-kayang itayo ng hanggang sa 5'3" ang height. Ang ground clearance nitong motor ay umaabot ng 11.5 cm at nagkakalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 88,000 pesos lamang dito sa bansa.